So paano nga ba tayo makapagbayad ng ating G-loan kung hindi na tayo makapagkasi ng ating GCash account kasi po exceed na po yung ating monthly limit. So ano nga ba dapat natin gawin? Pwede ba tayo makapagbayad ng G-loan sa ibang GCash account? Ang sagot po ay pwede po. So sa video ito mga lalabs, ituturo ko po sa inyo step by step. So napakadali lang po, kaya panoorin nyo, wag po kayo mag-skip. Okay? Una po ay dito po kailangan nyo pong kunin to muna itong loan account ID kasi kailangan po to mamaya So kopyahin nyo, copy nyo itong loan account ID. Kung sa G-Credit naman po ay dito po. Ayan, so magkaiba po kasi yung G-Credit. So papakita ko sa inyo kasi yung iba hindi din alam kung paano nga ba makikita yung G-Credit account number. Ayan po, account number. Then ito kukunin nyo po to. Ayan. So halimbawa sa G-Loan tayo kasi G-Loan yung akin, no? Kukopyahin ko tong aking G-Loan account number, loan account ID. Then, ang gagawin nyo, assuming na nakahiram na kayo ng account or nakigamit kayo ng account sa kaibigan ninyo, sa kamag-anak ninyo. So, dito, punta lang po kayo dito sa my bills. So, siguraduhin na may laman po itong wallet niyo para makapagbayad kayo. Punta kayo sa bills na yan. So, ito po ay account na ng iyong kaibigan o sa asawa ba ninyo, So, dito, click nyo lang po tong loan. Ayan. So, napakadali lang po mga lalab. So, click nyo po yung loans. So, siya nga pala, isasingit ko pala kung magustuhan nyo yung video ito. Kung nakakatulong sa inyo, mag-subscribe kayo, mag-like kayo, bahala kayo dyan. Okay, so saan na tayo? So, dito, para hindi kayo mahirapan maghanap, type nyo lang po yung, ayan. So, type nyo lang po, kana. O yan, yung shoutout sa mga Bisaya tanan, no? So, click natin sa mga Tagalog na rin. Okay, so click natin yung Fuse Lending Incorporated. So, type natin muna yung Fuse, then lalabas na ito, Fuse Lending Incorporated. So, click natin yan, type natin yan, then type natin dito kung magkano yung ating babayaran na eksakto yun, eksakto. So, halimbawa, sa akin ay 684.04. Okay? So, ito po, then, ang kasunod naman po ay mobile number. So, syempre, mobile number ng iyong GCash account. So, lagay natin. Dito sa kasunod naman ay loan account ay dito. Ito yung sinasabi ko sa inyong mga lalabs na kailangan nating ilagay. So, kopya na natin yon. So, lalagay na natin, Okay. So dito, nailagay nyo na yung loan account ID, nalagay nyo yung GCash number. So dito naman sa product, ay click nyo lang po itong nasa gilid. Ayan. So siguraduhin nyo po na tama po dito ha. Hindi po dapat magkamali. So dito, kung magbabayad kayo ng G-Credit po ang pindutin ninyo. Kung G-Loan naman, G-Loan. Kung G-Gigs naman, ayan. So dito may pagpipilian. So G-Loan tayo. Okay. Huwag malito ha. Dapat G-Loan. G-Loan. Kung G-Credit. Ayan. So dito naman sa email address, optional. Pwede maglagay, pwede hindi. Okay, so siguraduhin na tama tong loan account ID na nailagay nyo at yung GCash number ninyo. Para hindi po maligaw yung binayad ninyo. Okay, so nagkakaintindihan. So dito naman pwede ninyong i-uncheck yan para walang dagdag na bayad. Kasi pag i-check nyo yan, may dagdag na bayad. Ginsure yata yan. Okay, so uncheck natin yan. At pagkatapos ay pwede na tayong mag-next. So, yan lang po kadali mga lalabs kung paano tayo magbayad ng GCash loan natin sa ibang GCash account. So, napakadali lang. Pwede na natin confirm yan. Then, pag confirm natin yan, confirm natin ha. Ayan, wala pala sana akong balak magbayad to, pero napilitan lang magbayad dahil sa vlog na to. Okay, so ganun lang po kadali mga lalabs kung paano tayo makapagbayad ng ating loan gamit po ang GCash account ng ibang tao. So sana po nakatulong sa inyo dyan. Huwag niyo po sana kakalimutan mag-subscribe, mag-like. Bahala kayo dyan. Maraming salamat po. You're welcome.